ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang D, OFW at tambalanista since 2017. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang pinagdaanan ko sa larangan ng pag-ibig. Naway kapulutan ng aral ng mga kapwa ko, tambalanista. May anak na nang ikasal kami ni C. Anong pangalan mo, D? Tapos C. kinasal kayo ni C. Okay. Pag nagkaanak sila, F. F. Tsaka G. May anak na nang ikasal kami ni C noong 2010. Ilang araw lang matapos ang kasal, nagdesisyon na akong umuwi sa aking mga magulang. Hindi kasi ako sanay sa buhay probinsya. Susunod naman agad si C. Tatapusin lang daw niya ang fiesta sa kanila. Pag-uwi ko sa mga magulang ko, nalaman ko na buntis ako. Hinintay ko si C pero ilang buwan na ang dumaan, hindi pa din siya dumarating. Hanggang may nag-message sa akin at ang sabi, may babae daw ang asawa ko. Tinanong ko si C kung totoo. Hindi daw. Mas pinaniwalaan ko ang asawa ko at hindi ko pinansin ang text message na natanggap ko. Hindi natigil ang mga messages sa tawag. Pilit na sinasabi sa akin na may iba na si C. Kaya napagdesisyonan kong puntahan na si C at sunduin para matigil na ang panggugulo ng informer na nagmamalasakit daw. Umuwi akong luhaan. Hindi sumama sa akin si C dahil buntis na daw ang kinakasama niya. Pinili niya ang babae niya. 5 buwan lang pagkatapos ng kasal namin, iniwan niya kami ng anak niya at ng bata na nasa sinapupunan ko pa lamang. Sa pagdaan ng maraming taon na hiwalay kami, hindi naman nawala si C sa panalangin ko. Sabi ko sa Diyos, kung hindi lang siya ang makakasama ko habang buhay, itulungan niya akong maging mabuting ama at ina sa mga anak ko. Makalipas ang 6 na taon, nagkita kami ni C sa kasal ng kapatid niya. Kilala siya ng mga anak ko pero mailap sa kanya dahil hindi naman siya nakasama. Tila iniayon ng Diyos ang mga bagay-bagay ayon sa panalangin ko. Dahil matagal nang may pagpapatawad sa puso ko, nagkabalikan kami ni C. Ramdam ko na mas mahal niya na ako ngayon at araw-araw siyang bumabawi sa aming mag-iina. Pilit niyang pinupunan ang mga panahong nawala siya sa buhay namin. Tunay na siya lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako, gaya ng sabi niyang ako lang ang mamahalin niya bawat oras ng pagising niya. Sa tingin ko may dahilan ng minsan naming paghihiwalay ni C. Sa mga panahong magkalayo kami, natuto akong maging matatag at maging madasalin para hindi makalimot sa Panginoon. Natutunan ko ang halaga ng panalangin. Kung mananalangin tayo ng taimtim, tayo ay diringgin. Ang inyong tambalanista since 2017, D.
Heidi. Naging Heidi yung pangalan. Hello sa'yo, D. Ayan, na nagkabalikan with C. May mga anak na F, G, H, I, J, K. Ang corny. Tawang-tawa ako. Kainis. Di all's well that ends well. Yes. Yun naman pula talaga yung yun naman din yung isa sa mga, itong kwento ni C at ni D ay isa sa mga pagpapatunay na una, pwedeng magbago ang isang tao. 'Di ba? Na pwedeng mabago ang tadhana, totoo 'yan, na kapag ka hindi pa happy, ibig sabihin hindi pa talaga ending. Na sa buhay po natin marami mga twist and turns. Akala natin dire-diretso ang daan, yung pala ang dami palang U-turn, Lubak. one way, lubak, Dead end. ano ang tawag doon, partner? Bitukang manok, O, 'di ba? diba? May ganon. rerouting. Sa true, ganun. So ganun talaga yung buhay. Kaya kung iisipin mo na yung pinagdadaanan mo ngayon, dadaanan mo lang, dadaan ka, kunyari, bitukan ng manok, yung buhay mo parang bitukan ng manok, 'di ba? Yan yung mga Malansa. bukod doon sa may amoy. Amoy ipot. Ganyan, 'di ba? So kung ang buhay mo ngayon parang ganyan, sobrang parang bitukan ng manok, 'di ba? Yun yung sa papuntang Bicol yun, 'di ba? Sa Quezon. Oo, yun. Basta sa South, sa area ng South, pag pa-Bicol ka, may bitukan ng manok na tinatawag, napakamasalimuot po ng daan na yan. Ewan ko kung may ganun pa din. O, yun. So, pero pasasaan pa't matatapos din yun, tas diretso din naman ng daan. Lalawak din ng daan. Ganun. Tama. So, ganyan. Katulad na nangyari kay D, 'di ba? Dumaan sa bitukan ng manok, tas ang ending, nasa na siya, nasa highway sila lang ang sasakyan, 'di ba? Maluwag na maluwag. Tama. 'Di ba? Kasi ganun talaga ang buhay. May mga pagkakataon talagang ang hirap, ang sakit, ang sakla, pero dadaanan mo lang yan, pasasaan pa't magiging okay din ang lahat. Diba? Kagaya ng mga pinag-usapan natin ng mga nakarang episode ng Tambalan, talagang ang bawat relationship ay tatahak ka sa isang o maraming mga challenges. Diba? In this case, yung challenge na ibinigay sa inyo ng tadhana ay cheating. Yan. Diba? Or pagkakaroon ng third party. Ang maganda dito, hindi natinag yung yung paniniwala mo kasi you kept on praying na sana magkabalikan kami. Diba? Kasi mahal mo, kasi nga hindi nawala sa isip mo si D. Yes. Diba? So, si C. Si C. So, talagang pinanindigan mo, inatrack mo, pinagdasal mo na kayo pa rin hanggang sa huli. So, sa kabila ng challenges na yon, sa kabila ng panloloko na yon, hindi ba't naging mabuti din ang lahat? Meaning, lahat tayo po, we are bound to commit mistakes. Naman. Mukha mo pa lang parang may mali na eh. Mistake, mali, di ba? Yes. You are human. Yes, lahat tayo ay maraming pagkakataon na tayo ay magkakamali sa ating aksyon, sa ating pagdedesisyon. Totoo yan. So, in this case, nagkamali yung asawa mo sa kanyang pagdedesisyon na sumama una dun sa kabit niya o sa kabit nyo dun sa third party. Pero hindi ba't pasasaan pa't, di ba, itatama din ang mali eh. Di ba? Ang kasalanan ay binabawi din. Ang kasalanan ay napapatawad din. Yun yung maganda doon, na natili kayong nakakapit sa relasyon, na natili kayo sa paniniwalang magiging okay din ang lahat in God's perfect time. Correct. Sa kabila ng kasalanan na gawa ng sino man sa inyo. Totoo. Kasi nga, wala naman ding talagang taong perfecto. May mga ganyan. So, malay mo, kung halimbawa nandyan ka sa sitwasyon na katulad nung kay D, malay mo din naman na it's not really the end of it. Baka kailangan lang din talagang maghiwalay muna. Kailangan mo nang correct. Yung pinagkailangan yung pagdaanan na challenge eh. Correct. Kailangan mo nang kumalma, 'di ba? Kasi kapag kakalmado na ang mga feelings, baka mas tama na ang pagdedesisyon. Correct. 'Di ba? Hindi baka, mas tama ang pagdedesisyon pagka kalmado ka na eh. Kasi ilang beses sa buhay po natin mga kabisyo, ikaw mismo, 'di ba? Nagdesisyon ka ng mali, alam mong naging mali yung desisyon mo kasi din nagdesisyon ka kung kailan galit na galit ka. Tama. Masama yung loob mo. Yes. 'Di ba? Mainit na mainit yung ulo mo. 'Di ba? May mga ganyang klase mga desisyon na aalis na ako, lalayas ako, pero ang ending, 'di ba? Una, naisip mo ba may pupuntahan ka ba? Pangalawa, may kakainin ka ba? Correct. Aalis ka, tapos liligaw ka. May Waze na nga, tsaka Google Maps, hindi pa mahanap yung ganda mo. Ay, iba na pala. Di ba? Pero totoo
totoo, 'di ba, kapag ganyan na mainit ang ulo mo, masungit ka, heightened ang emotions mo, magdedesisyon ka ng mga wala sa hulog Mali, diba? sa madaling salita. Correct. Mali ang decision pag if it's out of extreme emotion. Although naman, sa totoo lang, kahit naman san pagbali-balik ta rin, nanloko pa rin naman si C. So kahit na sabihin niyang makipaghiwalay, which I think din naman is tama din naman at that point, 'di ba? Kahit na mainit ang ulo mo. I mean, valid din naman kasi nga nanloko din naman talaga siya, nangabit na din naman talaga siya 'di ba? Pero yun lang yung sinasabi natin na most of the time kapag tayo'y mainit pa ang ulo, hindi tama ang pagdesisyon. Kaya may mga ganyang kailangan muna maghiwalay. Magkalma muna ng mga ng mga feelings. 'Di ba? Kasi at saka usually it takes time. Si minsan panahon lang kahit hindi nagkaroon ng kalmahan, pero dahil ang dami na nangyari, ilang taon yung nakalipas. Kapag binalikan mo pala yung dahilan kung ba't kayo nag-away, hindi mo na nga matandaan. Ano na nga yung naging simula? Ibig sabihin nun, it's a sign na kalma na ang lahat. Kapag ganyan, meron nga posibilidad ng kapatawaran at in this case, di ba, balikan. Oh, di ba? Ang sarap naman nun. Alam mo, D, ano ba? C? F? Si D. D. Si D. Alam mo, D, hindi, kami, we admire your perspective. We admire your faith. We admire your perspective. Nabanggit ko na ba yung perspective? The mindset. Correct ka. Isipin mo yun, no? Totoo yun That's the reality of it. Niloko ka. Niloko ka ng asawa mo. Correct ka. Pero wag ka, sinasabi namin we admire your behavior and your mindset. Hindi lahat ng tao ay kayang magtaglay ng forgiving na puso o diba, na mindset. Kasi pag niloko ako, niloko mo na ako, wala na, ganun. Pero ikaw, 'di ba, umasa, nanalangin na kahit niloko ka magiging maayos din ang lahat at ibabalik ang para sa iyo, 'di ba? Hindi lahat ng tao taglay ang ganyang klase ng values. Diba? Pero alam mo, recently partner, meron ako nakausap. Alam mo naman, pagka walang magawa, kakausap ng mga tao. Makatambay nga 7-Eleven, huy, pwede ba kitang kausapin? Oo nga, kasi para may idea ako pagdating ko sa radyo. Sa true, para madami ako mas pluk, kaya kailangan may mga kinakausap ako. So kasi ako lagi ko yung sinasabi, 'di ba, sabi mo kakasabi mo lang partner, no? Not everybody has a forgiving heart. Hindi lahat kayang, lalong-lalo na kung ang kasalanan ay cheating. Hindi lahat ay kayang magpatawad. Ako, sinasabi ko na, basta may cheating na magaganap, it's a no for me. Ekis ka na. Ekis na talaga. Tapos na tayo. Ekisan ko ng muriatic acid yung pagmumukha mo. Ganong klaseng ekis. Yung sisiguraduhin ko magmamarka, magpepekla at magpepekas. Ganon. So, may ganyan akong, yun yung aking POV. So, kaya siguro, ang tingin ko sa marriage namin, parang iba yung mga pagsubok na, mga kakaiba yung mga pagsubok na binabato. Kasi alam ni Lord, nakakayanin ko yun Kasi nga, kapag pag cheating, alam kong hindi ko kakayanin, give up na ako. May ganon akong mindset. Tapos yun nga, yung nakausap kong recently. Saan mo nakausap to? Sa isang bar. Alam mo naman. Kung saan sa tayo napapadpad. Mga anong oras to? 9:10 Tinignan ko kung nasa tamang pag-iisip ka nung oras na yun. 9:10, Tama medyo normal ka pa nun. Hindi ka naman lasing nung araw na yun. Tama yan yung tinatanong mo ko. Kasi kung 1:30 a.m. na, syempre kabisyo. Hindi ko paniniwalaan yung sasabihin mo ngayon. Yung nakausap ko, parang ang eksena niya ganun din. Sinabi niya rin yan sa sarili niya. Na parang kapag may cheating na naganap, wala na. It's an kiss, it's a no for me. Pero nilunok niyang lahat. Oo, tumaba nga siya ng slight Kinain niya lahat ng sinabi niya. Nakakataba pala yun, nakakaloka. Kinain niya lahat ng sinabi niya kasi ang realization niya naman, oo masakit na niloko siya, oo masakit. Kaya lang ang realization niya, kapag naman hindi ko ipinaglaban, hindi ba't ako naman yung talo? O di sila na nanalo. E di siya na nga yung nagloko, yung babae nanalo pa kasi nakuha niya pa yung asawa ko. Yun naman yung kanyang POV. So inilaban niya. Kahit masakit. Oh, totoo yun. May mga ganyan. At ito yung sinasabi natin na doon pala talaga tayo natututo sa mga pagsubok. Kasi doon sa mga happy moments ninyong mag-asawa, happy moments yun. It's meant to give you happy hormones, 'di ba? Reward
cards niyo po yan. Pero yung kailan kayo natututo kapag ka may mga pagsubok na binibigay. Kasi siya talaga, isipin mo yung partner, no? POV niya talaga, kiss, wag na, walang kapatawaran. Pero biglang, may bakit binabago yung biglang isip mo? ganon. Kasi sabi niya, gusto kong ilaban ito. Correct. Di ba parang si D, yun nga lang si D, Magaling 6 na years nilalang after. yan. Di ba? Yung mga hindi na nilalaban, hindi naman namin sinasabing hindi kayo magaling na nilalang. Pero may mga pagkakataon kasi na iisipin mo, this is part of our relationship. The challenge, ito yung challenge na binigay sa relationship namin. Anong gagawin ko? Do I have to deal with it? Or di ba, just let it go? Oo, lalabanan ko ba or ilalaban ko pa diba? Yung relationship na meron kami, di Correct. ba? So in your case, inilaban mo. Yung sa kaibigan mo, nilaban din niya. At ganun din si D, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Yun. So, may ganon. Depende po sa perspective ng tao. Depende. Pero totoo din yung part talaga na do you just easily give up on something, ganun, or ilalaban mo? Feeling ko naman, pwede mo pa rin namang ilaban hanggang kaya din ng puso mo, 'di ba? Hindi ka na talaga lumaban at all. Dapat sana, medyo i-push mo pa din. Parang yun yung point nung girl na nakausap ko recently na, so talong-talo, sabi niya, parang talo na nga ako kasi nanloko yung asawa ko. Mas natalo pa ako ng girl kasi siya yung lumaban. Siya yung nagogi kasi sila pa rin. So kaya ang ginawa niya, nilaban ko. So ngayon, together pa rin sila ng kanyang mister. Although hindi lang madali talaga yung pagpapatawad, naalala niya pa rin talaga once in a while, pero para sa kanya, wagi siya kasi nasa kanya. Parang ganun, 'di ba? Kasi yun nga kung ang magiging perspective mo dito ay ito yung challenge Wala namang relationship na walang challenge. Walang relationship na smooth sailing. Oo naman, lahat may Kailangan pagdadaanan mo ang napakaraming challenges. Correct. Ngayon, kung bibitaw ka dyan, doon sasabihin talaga natin mahina kang nilalang. So in this case, ang challenge siya nagkakaroon ng third party. 'Di ba? Ay, ayoko na may third party, hayaan ko na. 'Di ba? Nagpatalo ka doon sa challenge. 'Di ba? Nagpatalo ka doon sa problema binigay mo, na binigay sa relationship ninyo. So dapat pag ganun ang thinking, hindi challenge to, kailangan ayusin ko. I have to deal with it. Hindi pwedeng ayoko na, may problema, uuwi na ako sa amin, 'di ba? Uwi muna ako sa probinsya namin, doon na lang ako sa nanay ko kasi problema yung asawa ko, tapos dinagdagan pa ng third party. 'Di ba? So pag ganun, talo ka. Bakit ka talo? Nakuha yung asawa mo Yun yung asawa mo ay POV sa'yo. niya. Pangalawa, bakit ka talo? You have the burden. 'Di ba? Laging pala isipan sa'yo, bakit ako niloko? Bakit nangyayari sa akin to? 'Di ba? Hindi mo na-realize na kailangan ko pala na hanapan ng solusyon yung problema o yung challenge na binibigay sa relasyon naming dalawa. Correct. But you did nothing. 'Di ba? Kasi yun yung burden mo. Wala kang ginawa. Hanggang ngayon pala isipan sa'yo yun. Dala-dala mo yung burden. Dala-dala mo yung negative emotion. Compare dun sa tao, hindi, ilalaban ko to. Aayusin ko yung problema naming mag-asawa. Aayusin ko yung problema ko sa kanya. 'Di ba? Kasi nga you're part of the relationship. You are his or her partner. So dapat ilalaban mo. Kumbaga yun. You should try. Oo, subukan mo. Ano yung dapat alam mo sa sarili mo, ikaw lang na makaka-gauge niyan 'di ba? Kasi pwede mo namang sabihin sa ibang tao na inilaban ko naman ginawa ko naman what I can Pero ikaw naman umuwi ka nga sa probinsya. Umuwi ka nga sa probinsya, hindi mo nga kineri, 'di ba? Hindi, ito din si kay D, 'di ba? Hindi kay D. Sample lang yun yung pero yung kay D, si D ang nangyari kay D. Hindi niya kineri yung buhay probinsya, umalis siya. Kaya tuloy nung hindi niya kineri yung buhay probinsya, ayan tuloy naghanap ng iba. Although hindi naman, it doesn't give C the right na porke umalis yung Mr. o Mrs. mo, porke umalis yung Mrs. mo, ibig sabihin mambababae ka na. Hindi naman dapat. Kaya lang, yun yung, ito din nangyari kay D. Di ba una pa lang di niya kineri? 5 months into the relationship, hindi niya kineri. Ayoko na ng provincial life, di ba? Pero kasi yun na yung parang hanggang dun lang yung, hindi naman natin sinasabing mahina nila lang, pero hanggang dun lang din talaga yung pasensya niya. Oo, yung pasensya niya. Pang 5 buwan. Diba? Pang 5 buwan. Hindi, kasi hindi naman natin. Kailangan yung pasensya mo. Pang 3 buwan lang. Hindi naman natin mapipilit. Kung maiksi lang talaga, anong gagawin natin? Siguro may ganon. Yun nga, that time, hindi pa niya na-realize na this is all part of the game. May mga challenges pa lang ibibigay sa aming mag-asawa.
'Di ba? Na parang ayoko na, may problema pala ako dito, 'di ba? Ganito pala pag ang buhay may asawa, pero makauwi na nga lang ng bahay namin. Or partner, Hindi pa niya naisip na ay kailangan i-resolve namin to ilaban. together. Di kasi totoo ha, alam niyo po mga kabisyo, ako ilang years na kami married, 14. So, sabi ko nga I think mas lumalim lang yung relationship. Hindi ko sinasabing mababaw noon pero I guess mas lumalim siya nung nagkakaroon na ng mga mas matitinding pagsubok later on in our relationship, which was in our 10th year together, na parang feeling ko kung dun sa mga maliliit na bagay may nag-give up na sa amin in the early part, hindi kami matututo So parang Tsaka naman, nag-give up na rin kayo pareho. Oo, dapat. Tsaka, pero para sa akin nga basta nga hindi pambababae, sa akin it has never been an option na at saka walang bugbugan na magaganap. Hindi option yung yung letting go. Kasi minsan may mga pagsubok kaming dinadaanan. Meron mga taong magsasabi sa akin na alam mo, ang swerte niya sa'yo kasi kung iba yan, baka umalis na. Tas ako sa utak ko, parang totoo. I mean, hindi siya naging parang hindi siya sumagi na, ay hindi, iwan ko na to kasi binibigyan niya ako ng matinding problema. Hindi ganun. Pero siguro kasi kanya... inilaban mo din Oo, naniniwala ka na maayos nyo ito maayos together. Na magkakaroon ng may kumbaga alam ko na kaya ko pa. So siguro baka nga yung iba, pang 5 buwan lang talaga yung pasensya nila o yung threshold. Diba? At hindi natin masisi. Depende kasi yan sa kinalakihan nila, paniniwala nila, mga pinapanood nila, di ba? Mga binabasa nila. Mga ganun. Feeling ko itong mga ganyan na nag-easily give up, ang mga binabasang libro niyan, yung mga, o kaya basta mga nababasa niyan is mga yung... pinapanood nila Korean novela. Correct. Na pang fairy tale lang lahat. Laging masaya. Or meron kasi sweet. Meron kasi ako nabasa recently na well totoo 'yon. Ang dating niya sa akin kasi is always just giving up and letting go, parang ganon. Basta something like natutunan ko sa buhay na kapag nasasaktan ako, aalis na lang ako. Gets ko naman, parang kaysa masaktan pa ako ulit. Kaya lang kung titingnan mo, doon ka lang lagi sa masaya. Hindi naman hindi laging gano'n. Hindi naman pwede sa pelikulang Inside Out, apakarami. 1, iilan lang ang emotions. 2, dumami pa, 'di ba? Pagka nagka-3 yan, for sure mas dadami pa, 'di ba? So, doon sa nabasa kong 'yun, parang feeling ko gets ko siya na parang let go of the stress, let go of negativity. Gets natin, pero lagi na lang i-drop, i-let go, parang ganun. Feeling ko yun yung mga binabasa ng mga tipo ni D. Kaya ang pasensya na hanggang 5 months lang. Pero then again, 'di ba, with the twist of fate, 'di ba, nagkabalikan pa pala. Di ba? Yun din, isa ring angulo yun. Hindi mo masasabi ang takbo ng buhay. Yung akala mong kaaway mo, siya pala yung makakatuluyan mo. O yung taong inaway mo, siya pala yung magiging best friend mo. Correct. Yung taong kinasuklaman mo, siya pala yung makakatuluyan mo. Diba? Tingnan mo, ito yung taong galit na galit ka, pero wag ka, di ba? Kayo din pala magkakatuluyan. In the end. Yung mga ganun surprises ang buhay. Sa buhay na to, patibayan lang mga kaibigan. Kung magpapatalo ka talaga sa problema, single or in relationship ka man, di ba? Mahinang nila lang. Oo, dapat kasi, laban lang ng laban. Yun totoo. lang talaga dapat ang perspective doon Mapa-single or may karelasyon ka man, laging may darating na problema. Hindi pwedeng nandyan ka pag masaya, pero pag naka-encounter ka na ng problema, aalis ka na. Hindi. Diba? Kailangan pwedeng ganun. Oo, kailangan mo mahina ka nila lang talaga, true. literal yun. No? Kailangan mo i-acknowledge that there are other emotions apart from happiness. Yes. Hindi lang joy ang emotion. So kailangan mong iproseso sa buhay mo na may mga pagkakataong may sadness, may pagkakataon ng anger. At mabuti nga yun kasi it allows us to grow. Nag-grow po tayo kapag pag hindi tayo masyado masaya. Totoo yun. Dahil ka na-realize you become more mature. Alam mo, parang you become wiser. Correct, 'di ba? Alam mo, pang podcast to Total medyo matagal na din ang daldala natin. Idagdag na natin to sa ating podcast, no. So, totoo 'yun Kunyari, partner, anong pagsubok? Kunyari sa estudyante, 'yan. Hindi ba't kapag ka